Morning mga kalapatids. Welcome nga pala sa channel natin. Ngayong gagawin natin video is mag-road training muna tayo. First road training. Tara! A few moments later. Guys, road training muna tayo. Tara! Video siya, papaligo lang ako. Mga kalapatids, nag-road training tayo kaninang umaga. Ngayon, tanghali naman magpapaligo tayo ng mga ibon natin para matanggal yung stress nila. Kung mapapansin nyo po, may tubig, asin at saka suka. Ituturo ko po sa inyo kung paano ko magtimpla ng pampaligo ko sa mga ibon. Para makita nyo na ang ibon natin maging maganda yung mga pakpak nila, balahibo. Ang timplada ko po kasi paliligo ng ibon ko is 2 kutsara ng asin. Tapos po, suka naman 3. Tapos, kuha rin po kayo ng bawang sibuyas luya
Biro lang po. Para pang adobo. Hindi. Bali po, ito po. Pang-ano lang po natin to. Kasi po, pagka ang ibon nyo sa kada 1 week, naliligo sila, mapapansin nyo yung mga balahibo ng ibon nyo, gumaganda, nagpupulbos para silang may pulbo sa katawan. Kaya po tayo nagpapaligo para yung stress ng ibon kada tapos nilang magtos, maging maganda yung pakiramdam nila, maging relax sila. Para hindi sila nai-stress masyado. Sabigat. Tara mga kalapatids, dalhin na lang natin to dito sa mga pang-summer natin. Hindi ko na kayo. Alam ko, para matanggal ang stress ninyo sa katawan. Yan na, hindi na kayo mahiya. Huwag na kayo mahiya. Yan, para makita nila gustong gusto nyo maligo pagkatapos nyong mga road training. Ayan po. Awa naman po ng Diyos. Kompleto sila. Walang kulang, walang labis. Pag uwi po natin, nandyan na sila lahat. Yan po, nag-umpisa na silang maligo. Nag-aagawan sila. Tingnan nyo po, mapapansin nyo po yung mga ibong ko. Talagang pagka naligo sila, may mga puti kaagad yung pinapaligo nilang yan, tubig. Namumuti kaagad. Kasi po, sa tutuusin lang po talaga, hindi ko po masyado hinahawakan ng mga panlabang kong ibon. Kung kinakailangan lang po, pagkatapos mag road training, hapon, titingnan ko kung okay ba yung katawan nila. Obserbahan ko lang sila sa kilos nila kung okay ba sila o hindi. Kasi every time nahahawakan natin ng mga ibon natin, lalo lang sila na-stress. Hayaan muna natin sila magpahinga after nila lumipad ng malayo o toss o mid-toss toss o training. Kasi lalo lang sila nalalamog eh. Hayaan natin silang makapagpahinga at makabawi sila sa lakas. Yan po. Ibig ko sabihin, pagka ang ibon po kasi naliligo ng ganyan, wala silang nararamdaman. Mga healthy sila pagka ganyan naliligo sila. Pero mapapansin nyo sa ibon nyo, sa isang loop, kapag naglagay kayo ng planggana na may tubig, merong isang ibon na hindi nakikisama sa paliligo. Ang nangyayari po, yung ibon na yon is stress yung ibon na yon. Ngayon po, ang gawin ninyo, pagka ganun po yung ibon, stress, at nakita nyo naman po naligo lahat, pagkatapos pong maligo nung lahat, kuhanin nyo siya, tapos paliguan nyo na rin po siya. Ang gawin nyo po, i-force bath nyo na para po matanggal yung stress nila at ma-relax yung mga muscle tissue nilang mga napunit. Mas masarap po kahit naman po sa tao pagka naligo ka, nare-relax. Ganon din po yung mga ibon, naiinitan din. Yan po, maliit lang po yung planggana natin, kasya lang po mga 5 o 6. Pero magkakasya na magana naman po yan, mag-aalisan naman din po yung mga after nilang maligo. Yan na si Pilantod. Ito po kasing ibon na to, pailala ko po to sa inyo. Ito po, ayan. Yan po, Colson Stitch. Yan po nung nagpapa-ranging po ako ng umaga, pag uwi niya po nakalelay na lang yung paa niya kasi po natirador po siya. Ewan ko po, siguro sinabayan siya sa taas
ng tirador. Ngayon tinamaan siya sa paa. Kaya nagkaganyan po. Buti nga po hindi tinamaan siya sa singsing eh. Ayan po, kung mapapansin niyo po, yung tatlong gristle na yan, tsaka yung isang gristle na yun, magkakapatid po sila. Ayan. Ito naman pong isang to, ayan, yan, yung may white feather po, to. Yun yung, ayan po, yan. Yung white feather na pong yan. Ayan naman po si Mariano, si 2121. Nakakross po siya sa sa Relax Jansen natin. Bali po, 4 sila dyan magkakapatid. Ito naman po si yan. Itong nakikita nyo may kidlat sa mata. Yan naman po, anak yan ni Calabarzon, Litar. Nakakross naman po siya sa Calabarzon na inbreed. Same bloodline. Pinasukan lang natin ng ng Litar. Pero mas mataas pa rin ang porsyento ng pagiging Calabarzon nila. Yan halos naligo sila lahat. Sa susunod na araw po, ipapakilala ko po sila isa-isa. Para makita nyo po yung mga ilalaban natin, makilala nyo po sila. At sa itong week na pong ito, alam ko meron na tayong laban sa ARPF Abe-Abe. Susubukan natin 3 ibon doon. Isang all bird, 2 young bird susubukan natin. Kasi ang totally start po talaga ng Abe-Abe is April pa. Ito pong darating na, itong March na pong to, itong week na to, alam ko sprint race lang nila, NMAX yung pa-premyo. Yan. Pagkatapos po niyang maligo sila lahat, doon ko naman po ililipat yung tubig sa kabila para sila naman yung maligo. Ayan po. Pag natapos naman po silang maligo, papalitan natin uli yung tubig. Tatapon na po natin yan para po kung mayroon man silang nadalang sakit sa paglipad, hindi mahawa yung mga sa kabilang loop. Kasi po, tatapon ko lang po yung tubig, titimpla na naman po ako ng panibagong asin na may suka na paligo nila. Doon naman po sa mga winter natin. Para ma-relax din po sila. For the meantime, dito muna tayo sa summer natin kasi yung kabilang pang winter natin medyo may mga bata pa doon, mga pasaway pa, hindi pa natin kaya yun kasi makukulit. Kaya dito muna tayo. Sige guys. Mamaya na lang ulit. Patapusin muna natin silang maligo. So mga kalapatids, natapos na kaninang umaga yung road training natin. Tsaka yung paliligo natin, tinuro ko sa inyo kung paano kung mag-prepare ng pagpapaligo ng ibon para matanggal yung stress nila pagkagaling sa toss. Nire-ready ko yung mga ibon ko kasi nalalapit na yung labanan ng sprint at saka yung labanan ng UFC. Pero mauuna kasi yung sprint ng ARPF, kaya yung 3 hanggang 4 na ibon natin, mauuna silang mag-training. Ang ginagawa ko ngayon, nagro-road training tayo. Pero yung road training natin ng pangalawa, ibibideo ko rin yun. Kasi kaya ko ginagawa ang pagro-road training kasi gawa ng mga ibon, pag isinakay natin sa truck, para meron na silang breaking point, meron na silang daan, hindi na sila basta-basta mahahatak ng mga ibang ibon
Kasi pag pinakawalan sa trunk, marami yan na yan. So ngayon, tendency niyan, mahahata yung ibon mo. Pero kung ang ibon mo may road training na, panigurado may daan na yung ibon mo, hindi na basta-basta mahahatak. Tsaka may way silang pauwi. Tapos na po yung araw natin ngayon. Sa susunod na video na lang po ulit. Salamat po sa inyong panonood. God bless.